Ako nga po pala si Elena. Naninirahan dito sa isang baryo, sa isla ng Camotes. Mahilig akong makinig sa mga kababalagan at mga katatakutang pangyayari. Dahil dito, nainganyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking lolo, na si Lolo Ismael. Kung inyong mamarapatin, ay ibabahagi ko ito sa pamamaraan na tila ba ang aking lolo ang nagkikwento. Hindi kasi ako magaling sa pagsasalaysay kaya kayo na po ang bahala, Sir Seth. Matagal na panahon nang nakalipas na mangyari ito. Tulad ng ilang mga sender nyo, ilalarawan ko muna ang aming tirahan noon. Nakatira ako sa isang purok sa lalawigan ng Aklan kasama ang mga magulang ko. Ang purok na tinitira namin noon ay liblib pa lamang at wala pang masyadong mga kabahayan. Iilan pa lamang din ang aming kapitbahay at malalayo ang agwat ng mga kabahayan. Yari sa tabla ang dingding ng bahay namin at gawa naman sa kawayan ng sahig. At ang bubungan naman ay mula sa sala, patungong kwarto, gawa sa yero. Samantalang ang kusina naman ay gawa sa pawid. Nakaangat sa lupa ang sahig namin na may isang dipang taas. Para hindi pasukin ng baha ang bahay namin mga kagiliw. Malapit lang kasi kami sa ilog, kung kaya't kapag may bagyong dadating, tumataas ang ilog na ito. Lumalapad, umaabot ang baha sa labas ng bakuran sa likuran ng bahay namin. At kung minsan pa nga kapag minalas-malas ka, ay umaabot pa sa silong ng bahay namin ang baha. Magkagayon man ay panatag ang kalooban ng aking mga magulang dahil hindi naman inaabot ng baha ang sahig ng bahay. Kumbaga, tansyado. Isa pa, may mga alaga kaming bibi at pato na palaging naroroon sa silong. May alaga rin kaming mga baboy, kaya mas napapadali lang sa amin ang paglilinis ng kulungan. Sasalok lang kasi kami ng tubig sa ilog at yun ang ipinanglilinis sa kulungan ng mga baboy. Isang araw, papasibol pa lamang ang araw nang sumugod sa bahay namin ang kapatid ni tatay. Nabulabog ang mga magulang kong naghanda ng kape nang mapagbuksan ng kapatid ko ng pintuan ang bahay si Tio Pablo. Bakit napasugod ka dito sa bahay ng ganitong kaaga, kuya? May problema ba? Tanong ng aking ama sa kapatid niya nang makalapit siya kay Tio. Sa hinihingal nitong boses ay nagsabi ang tiyuhin kong kailangan nilang pumunta sa bahay ng mga magulang nila. Nagtanong naman ang aking ina kung bakit at anong problema nun. Bakit kailangan naming pumunta sa karatig purok ng mga magulang nila nun? Kung may nangyari bang hindi maganda? Kaya nagkukumahog ang tiyuhin kong pumunta sa bahay namin ng ganun kaaga. Sunod-sunod na iling naman ang isinagot sa kanya ni Tio Pablo. Kaya iritang-irita na si tatay at muling nagtanong kung bakit nga sila pupunta sa karatig purok ng ganun kaaga. Dumaan sa bahay ko kagabi si Manong Noel. Ang sabi niya, kinailangan raw nating puntahan sila nanay dahil may dabalitaan raw siyang may aswang na namiminsala sa purok nila. Tugon ni Tio. Ano? Kalokohan. Ano naman yung pakulo ni Mang Noel? Lumaki na lang tayo sa purok kung saan naninirahan si nanay ngayon pero ni minsan hindi pa tayo nakakarinig na may aswang na namiminsala sa purok na yun, kuya. Sagot ni tatay. Dagdag niya pang wika. Huwag magpapaniwala sa mga sabi-sabi ni Manong Noel. Dahil alam naman umano nilang may saltik sa pag-iisip ang matandang yon. Alam mo namang wala nang bago dyan kay Manong Noel eh. Kapag inaatake ng pagkasaltik sa utak yan, kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig niya. Mas maigi pang bisitahin na lamang natin sila, Domeng. Hindi kasi ako mapalagay eh. Hanggat hindi ko malalaman kung ano nga ba yung kalagayan nila nanay. Sagot naman ng kapatid ni tatay. Dahil sa narinig ng aking ama, hindi na nga ito nakapagkape. At agaran niya nang kinuha ang itak, isinukpit sa bewang.
Sinabihan naman siya ng aking inang tapusin na muna ang pagkakape bago sila umalis ng kanyang kapatid. Hindi na, kayo na lang ng mga batay magkape. Aalis na kami ni kuya para makabalik kami na maaga. Tugon niya. Nang papalabas na sila ng bahay, nagsuhestyon ako sa aking amang sasama ako sa kanilang dalawa ni Tiyo. Nung una ay ayaw pang pumayag ng aking ama pero nang sabihin ng aking ina sa kanyang isama na ako para may tagabitbit kung sakali mang may madadaanang mabibilan ng pagkain para may pasalubong umano ang aking ama pagkarating sa bahay ni Lola Anisha. Saka pa lamang sumang-ayon si tatay nun. Siya, sige na. Magpalit ka na ng damit para makaalis na tayo. Bilisan mo lang ha. Utos ni tatay. Kagad na nga akong pumunta sa silid naming magkapatid at nagbihis na. Nga pala, maisingit ko lang, nasa edad 15 anyos na ako ng mga panahong ito. At pangalawa ako sa magkakapatid mula sa panganay. Matapos kong makapagpalit ng damit ay kaagad na kaming umalis nun. Habang nasa daan, panay ang pag-uusap ng aking ama at ni Tio Pablo tungkol sa aswang na nangahabol umano sa liblib na daanan papunta sa purok kung saan nakatira ang abuela ko. Alam mo kuya, hindi naman sa hindi ako naniniwala pero kasi parang napaka-imposible naman yata yung mga sinasabi ni Manong Noel sa'yo. Hindi ko lubos isipin na may magagawing aswang sa lugar nila nanay. Ang tagal-tagal talaga nating naninirahan dun eh. Rinig kong wika ni tatay. Kahit ako man tol. Pero mas maganda na rin yung nakakasiguro tayong ligtas sila tatay at sa bahay na tinitirahan nila. Alam mo namang tayong dalawa lang ang malapit-lapit sa kanila eh. Naman nasa Maynila ng iba nating mga kapatid. Tayo na lang talaga yung maaasahan nila ngayon. Napabuntong hininga na lamang si tatay at seryoso nang naglakad. Saktong pagbukas ng liwayway ay malapit na kaming makarating sa liblib na purok. Mahigit 1 oras ang lalakbay namin bago makarating sa lupang pagmamay-ari ng mga magulang nila tatay. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad ay kung ano-ano na ang kanilang pinag-uusapan. Maibsan lamang ang pagod na nararamdaman nun. Malaman ko lang talagang totoo ang sinasabi ni Mang Noel na inaaswang sila tatay. Talagang hindi ako titigil hanggat hindi ko mapapatay yung aswang na yon. Wika ni Tiwin. Huminahon ka tol. Hindi pa naman tayo sigurado eh. Mas maganda siguro kausapin natin si Manong Noel. Pagsabihan natin kapag hindi pa tayo nakakadalaw kina nanay, siya na muna yung magbabantay sa 2 matanda. Saad naman ang aking ama. Sa paglipas ng mga minuto ay natanaw na namin ang bahay ng kanilang mga magulang. Subalit napakunot noo siya. Nang may matanaw pa siyang isang kubong, sa tingin niya ay bagong tayo lamang yon. Hindi kalayuan sa bahay ng kanilang mga magulang. Tumango ang tiyuhin ko at nagsabing mas mabuti pa nga. Para naman kahit wala sila sa bahay ng kanilang mga magulang, ay mapanatag ang kanyang kalooban. Noon ngang dumating na kami sa bahay ng mga magulang ni tatay. Nagulat pa ang lolo ko dahil biglaan raw kaming dumalaw sa kanila. Dapat ay nagpasabi umano kami para makapaghanda man lamang sila ng makakain namin. Matapos makapagmano ay diretsahang sinabi ng aking amang may nabalitaan raw kasi si Tio Pablo, kaya biglaan ang aming pagpunta nun. Totoo ba yun, tay? Ang sabi kasi ni Manong Noel kay kuya, inaaswang raw kayo dito, kaya hindi gumaling-galing yung sakit ni tatay. Tumango si Lola at nagwikang dapat hindi na raw sinabi ni Manong Noel sa mga anak niya dahil kayang-kaya naman nila ang kanilang mga sarili. Isa pa, kahit anong pagpabalik-balik ng nilalang sa kanilang bakuran, hindi naman makakapasok yun dahil may nilagay na silang mga pangontra sa bakod. Dito na muna kami matutulog ng 1 o 2 araw, nay. Mamanmanan namin ni Doming yung aswang.
Sa oras na mahuli ko o malaman ko kung sino ang umaaswang kay tatay, titirisin ko talaga siya ng pino-pino, saad ni Tio. Nga pala, Nay, may dala akong pasalubong sa inyo ni tatay. Tsaka may konting mga kagamitan na rin sa kusinang pinamili ng asawa ko. Tingnan niyo na lang dyan, pahabol na wika nito. Sinabi ko rin sa lola ko ang mga pasalubong na ipinadala sa akin ni nanay. Tuwang-tuwa naman ito dahil kahit papano ay hindi talaga sila nakakalimutang dalhan ng pasalubong ng mga anak nila. Sa pagdaan ng mga oras ay abala na kami sa pag-aayos ng bakuran. Inayos namin ang kawayang bakod at naglagay na rin si tatay ng mga baging nang makabuhay palibot sa likuran ng bahay nila lola. Si Tio Pablo naman ay nilagyan ng kung ano-anong mga tinik ang silong ng bahay nun, kahit sa bubungan. Nang sa ganun umano, ay hindi sumuot sa silong o lumapag sa bubungan ang aswang. Dahil sa oras na ginawa yun ng nilalang, tiyak uuwi itong sugatan sa pinaglulunggaan niya. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, habang abala kami sa ginagawa, may natanaw akong matandang lalaki sa hindi kalayuan. Nakatingin lamang yon sa gawin namin. Nung una, hindi ko muna pinansin ang matanda. Gawa ng inuutusan ako ni tatay na magbungkal ng lupa. Isa pa, naisip kong baka sumilong lamang yun sa puno dahil kahit 3:00 na ng hapon ay medyo mainit pa rin ang oras na yon. Pero Sir Seth, habang lumilipas ang ilang minuto, hindi pa rin umaalis ang matanda. Siguro sa tansya ko ay mga 15 minutos nang nakatayo sa paanan ng puno ang matandang yon. Doon na ako nagtaka. Naitanong sa isipan ko kung ano ang ginagawa ng matanda. Kung may sadya ba ito sa bahay ng lola ko, kaya nakatingin. Nahihiya lamang ba siyang lumapit? Dahil sa kuryosidad, naisip kong lapitan ng matanda para tanungin kung ano ang kailangan niya. At kung bakit kanina pa siya nakatingin. Bakit hindi na lamang siya lumapit sa bahay ni Lola kung talagang may kailangan siya nun? Saglit na iniwan ko ang iniutos sa akin ni tatay. Lumabas ng bakuran. Narinig ko pang tinanong ako ng aking ama kung saan ako pupunta at bakit iniwan ko ang iniutos niya. Saglit lang po tay, may titingnan lamang po ako. Tugon ko nang hindi tinitingnan ng aking ama. Ikaw talaga Ismael. Anong nagbabagal ka na naman ng mga ginagawa mo? Rinig kong tugon ng aking ama. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi ni tatay. Sa halip ay naglakad na ako papalapit sa matanda. Habang papalapit ako ng papalapit nun, ay may nalalangap akong kakaibang amoy. Parang amoy nabubulok na sugat na nagnanaknak na napakalansa at nakakasulasok sa ilong. Noon ngang mga ilang hakbang na lamang ang layo ko mula sa matanda. Saglit akong natigilan nang biglang tumingin ito ng masama sa akin. Tapos ay nagmamadali nang umalis sa kinatatayuan. Teka lang ho sandali. Tawag ko pa. Pero walang lingon-lingon nang nagmamadaling maglakad ito palayo. Napapakamot na lamang ako sa ulo. Anong nangyari doon? Parang may sayad yata sa ulo yung matandang yun ah. Mantakin mo ba namang tingnan ako na masama? Baliw. Sambit ko at naglakad pabalik. Nakailang hakbang pa lamang ako pabalik sa bakuran ng bahay nang natigilan ako sa paglalakad. Sa kadahilan ng biglang sumagi sa aking isipan ang isang bagay. Teka, bakit nung umalis yung matanda ay bigla na lang nawala ang masamang amoy na langhap ko kanina? Tanong ko sa aking isipan nun. Bahagya kong ipinilig ang ulo ko at muli nang naglakad dahil narinig kong tinatawag na ako ni tatay. Saan ka ba nagpunta at iniwan mo dito yung pinapagawa ko sa'yo? Tanong ni tatay.
Nagdahilan na lamang ako sa aking ama nang sasabihin nun. Nagwika naman siyang ituloy ko na ang ginagawa ko dahil hapon na at baka hindi na kami matapos sa ginagawa namin nun. Sige po tay, tatapusin ko na itong ginagawa ko. Maiksing tugon ko at nagtrabaho na ulit. Kinagabihan ay hindi natulog ang aking ama at si Tio Pablo. Inabangan nila ang pag-atake ng nilalang. Habang nagkakape para hindi antukin ay nakarinig kami ng huni ng wakwak. Pero sa pandinig namin ay 3 beses lamang humuni yun. At para bang dumaan lang. Napamura si Tio Pablo at nagsabing, "Takot naman pala kayong mga aswang ah. Siguro alam niyo nang may mga pangontra kaming nilagay dito sa bahay. Subukan niyo lang talagang kantiin ang mga magulang ko at wawarakin ko yung mga tiyan niyo. Pag nawara ko ng mga yan, ibabandera ko sa bungad ng purok ang bangkay niyo." Galit na wika ni Tio. "O diba? Sabi ko sa iyo may aswang nga dito. Ikaw kasi Domeng, hindi ka kasi naniniwala sa akin eh." Wika ni Tio nun. Kukuha na sana ng itak si tatay, pero pinigilan sila ni Lola at sinabihang wag nang habulin pa ang aswang dahil dumaan lamang umano yon. "Hayaan na lang ang mukhang naramdaman na nung nilalang na puno na ng pangontra itong bahay. Marahil ay naalarma na yon kaya't ipanatag ninyo ang inyong mga sarili mga anak." Saad ni Lola. Huminahon naman si tatay at muling naupo na't ipinagpatuloy na lamang ang pagkakape. Lumipas sa magdamag na yon na wala namang nangyayaring hindi maganda. Nagsuhestyon pa si Tio na doon na muna kami matulog ng isa pang gabi dahil nais nilang makasigurong hindi na talaga babalik ang nilalang na yon. Tulad ng naunang gabing nanatili kami sa bahay ng abuela ko ay wala na kaming naramdaman pang kahit anong kababalagan ng nagdaang gabi. Kaya naman panatag na ang aking ama at si Tio Pablo na iwan ang kanilang mga magulang. Pero bago pa man kami bumalik sa purok namin, ay binilinan ng aking ama si Manong Manuel na tingnan-tingnan ng kanilang mga magulang. Magbibigay na lamang sila ng pera dito bilang bayad sa iniutos nila. Pumayag naman ang kaanak nilang lasinggero dahil pabor na rin ito ang iniutos nila sapagkat may pambili na rin ito ng alak. Matapos nga nilang kausapin si Manong Manuel ay agara na kaming umuwi nun. Sa pagdaan ng mga araw ay nakailang beses pang nagpabalik-balik ang mga tiyuhin ko sa bahay ng lolo ko para makibalita kung ano ang nangyari. Ay naman sa mga ito, tahimik na raw. Wala nang aswang na gumagawi ron. Mabuti naman kung ganun. Kahit papano, mapapanatag na tayo dito. Alam nating ayos lang sila nanay doon. Minsang wika ng aking ama nang mag-usap silang magkapatid. Nga pala Domeng. Kilala mo ba ang pamilyang naninirahan dyan sa bakanting lupa? Alam mo kasi parang may kakaiba akong kutob sa magpamilyang yun eh. Tanong ni Tio Pablo at tiningnan ng maliit na kubong itinayo sa malawak na bakanting loteng na sa hindi kalayuan sa bahay namin. Sunod-sunod na umiling ang aking ama at sinabing hindi niya raw kilala. Isa pa ay abala siya sa trabaho kaya wala siyang panahon para kilalanin pa ang mga bagong dayo sa lugar namin. Ikaw talaga kuya, may pagka-chismoso ka rin ano. Pati ba naman yung mga bagong dayong yan, napapansin mo pa? Hindi naman sa ganun Domeng, nung isang araw kasi may nakasalubong akong matanda at alam kong bago lamang siya dito sa atin. Dahil yun pa lang yung unang pagkakataong nakita ko siya dito sa purok natin eh. Habang naglalakad ako at pinagmamasdan ng matanda. Aba, hindi makatingin ng diretsyo. Parang aligaga. Kahina-hinala tuloy yung mga kinikilos na matandang yan. Paliwanag ni Tio Pablo at napapailing-iling na lamang. Napatanong naman si tatay kay Tio
kung anong connect ng matandang nakasalubong niya sa taong naninirahan sa kubong itinuro niya. Sinabi ng tiyuhin kong kanina habang naglalakad siya papunta sa bahay namin, ay nakita niya ang matandang nagmamadaling maglakad papunta sa kubong bagong tayo. Kaya batid niyang doon ito naninirahan. Hinayaan na lamang ni tatay na magkwento ang kanyang kapatid noon. Tumangu-tangu na lamang siya at manakanakang sumasagot sa tuwing may tinatanong ito. Habang nagkikwento nga sa kanya si Tio Pablo, ay isang bagay ang pumukay sa wisyo ng aking ama. Nang sabihin sa kanya ni Tio na kumakailan lang ay may nabalitaan na naman itong kababalaghan. Kababalaghan? Ano na naman yung kababalagang nabalitaan mo, kuya? Kunot noong tanong niya. Saglit na tumikhim ang kapatid niya at nagsabing, inaaswang umano ang kapitbahay naming buntis noon. Ilang gabi na umanong may nakikitang kakaibang asong kulay itim na galisin ng asawa ng buntis. Sandaling itinigil ni tatay ang ginagawa niya at seryosong kinausap si Tio Pablo. Iginiit ng tiyo kong totoo ang sinasabi niya. Inaaswang ang kapitbahay naming buntis. Sa katunayan nga ay kasama pa ang asawa niya nung isugod sa pagamutan ang buntis dahil dinudugo yon. Mukhang dito na sa purok natin namiminsala ang aswang na yun ah. Baka walang mabiktimang mga tao sa kung saan nagmula. Kaya dito na siguro sa purok natin namiminsala. O baka naman nagkataong may buntis dito. Wika ni tatay. Kaya nga nagtanong ako sa iyo kung kilala mo ba yung bagong dayong naninirahan dyan sa kubo. Baka mamaya may tinatagong sekreto pala yung magpamilyang yan. Saad ni Tio nun. Sinabi ng aking ama kay Tio Pablo na hayaan na raw ng tiyuhin ko dahil magmamasid-masid siya at aalamin niya kung sino ang mga bagong dayong yon. Huwag umano ito mag-alala dahil babalitaan niya ito kaagad kapag may nalaman siya o napapansing kakaiba. Maya-maya pa ay natanaw naming naglakad papalapit ang aking ina kasama ang mga kapatid ko. Tiningnan ako ni tatay at inutusang salubungin ko raw si nanay nun. Kunin ang bitbit nito mga pinamili. Kagad na sumunod na ako sa utos niya. Nang makalapit na ako kay nanay, ay kinuha ko na ang mga pinamili niyang pagkain. Pagkapasok namin sa bahay ay binati ni nanay ang tiyuhin ko. Nagwika naman si tatay na sana ay kakonti lang muna ang pinamili ni nanay dahil mamamalengke naman sila sa susunod na araw. Isa pa, mabigat ang mga bitbitin niya at baka mamaya ay mapano siya. Sinabi naman ng aking inang nawili umano siya sa pamimili kaya naparami ang kanyang binili nun. Maisingit ko lamang dito sa kwento. Ng mga panahong ito, buntis ng 6 na buwan ang aking ina sa bunso kong kapatid. Kaya maigi itong pinag-iingat ni tatay. Hindi niya ito hinahayaang magbuhat ng mga mabibigat dahil baka mamaya mapano raw si nanay nun. Kaso nga lang, may pagkamakulit ang aking inat kung minsan ay sinasaway niya si tatay. Kinahapunan, habang nagluluto ang aking ina, ay panaka-naka niyang tinitingnan ng bagong tayong kubo sa hindi kalayuan. Nakita niya kasing may usok yon. Tanda ng may nagluluto na marahil doon. Tinanong ng aking ina ang aking amang kasalukuyan siyang tinutulungan kung sino ang naninirahan sa bagong tayong kubong nakatirik sa bakanting lupa. Sumagot naman si tatay at nagwikang yan rin ang tinanong sa kanya ni Tio Pablo kanina. Hindi na muli pang nagtanong ang aking ina. Ipinagpatuloy niya na lamang ang pagluluto ng sa ganon. Matapos na. Nagpaalam naman si tatay sa kanyang may gagawin lamang ito sa likuran ng bahay. Titingnan lamang umano ni tatay ang mga alaga naming hayop kung kumpleto pa ba. Makalipas naman ng ilang minuto, matapos magluto ni nanay, inutusan niya akong tingnan-tingnan ng mga kapatid kong naglalaro sa bakuran.
Baka raw kasi lumabas ito at kung saan-saan na magpunta. Dahil sa may tinatapos pa akong gawin nun, sinabihan ko si nanay na siya na muna ang tumingin. May tatapusin lamang ako. Ikaw talagang bata ka? Puro ka na naman palusot. Huwag lang mautusan. Ano ba naman yung tanawin mo lang dyan sa kinauupuan mo kung ano na yung ginagawa ng mga kapatid mo? Sambit ni nanay. Para hindi na siya magtatatalak pa, tumango na lamang ako. Maya-maya pa, habang tinatapos kong ayusin ang pinapagawa sa akin ni tatay, napansin ng aking inang nakailang beses nang nagpabalik-balik ang matandang babae, malapit sa bakuran kung saan naglalaro ang dalawa kong kapatid. Sa gilid kasi ng bakuran ng bahay namin, Sir Seth, ay daanan ng mga taong pupunta sa bungad ng purok. Kaya sa tuwing may dumadaang tao, ay natatanaw namin ang mga ito mula sa bintana. Pero sa pagkakataong yon ay tanging ang matandang babae lang ang nakita ng aking inang nagpabalik-balik sa daanan at para bang may hinahanap ito. Tapos ay hihinto sa hindi kalayuan, tititig sa mga kapatid kong naglalaro nun. Dahil sa hindi na matiis ng aking ina ang nakikita niya, tiniempo niyang papabalik na naman ang matanda bago siya nagmadaling lumabas ng bahay. Nilapitan niya ang matanda at tinanong kung may kailangan ba ito. Aniya, kanina pa kasi ito't paro at parito na para bang may hinahanap nun. Nakita kong tumingin sa kanya ang matanda. Nagsalita ng lengguaheng hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay tinapik sa balikat si nanay. Ngumisi ng nakakakilabot bago nagpatuloy na sa paglalakad palayo. Nakita kong napahawak si nanay sa bakuran na para bang nakaramdam ng panghihina ang kanyang katawan. Kaya naman nagmadali nang binitawan ko ang ginagawa at lumabas na ng bahay nun. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa aking ina habang tinatanaw ko ang matandang papunta sa kubong bagong tayo sa hindi kalayuan. Nang ibalik ko ang tingin ko sa aking ina, tumango siya at nagsabing ayos lamang ito. Medyo nahilo lamang umano siya kanina, kaya napahawak siya sa may pader nun sa bakuran namin. Sinabi ko sa kanyang mukhang napalakas yata ang tapik sa kanya ng matanda. Kako, ano ang pinag-uusapan nila at bigla na lamang siyang tinapik ng matandang yon. Umiling siya. Sinabi niyang wala. Ipasok ko na lamang umano ang mga kapatid ko at magtatakip silim na. Pagbihisin ko na ng mga damit dahil maya-maya lang pagkatapos mag-asikaso ng aking ama sa mga alaga naming hayop, kakain na kami. Hinarap ko ang mga kapatid ko at pinagsabihang pumasok na sila sa loob ng bahay. Maghugas na ng katawan para makapagpalit na ng damit. Sumunod naman ang mga kapatid ko at agarang tumalima nun. Inalalayan ko nang makapasok sa loob ng bahay ang aking ina. Sigurado talaga kayong ayos lang kayo, Nay, ha? Wika ko sa kanya. Napansin ko kasing parang namumutla siya at pinagpapawisan ng malamig nun. Pagkapasok namin ay nanghingi siya ng maligamgam na tubig. Nauuhaw umano siya kaya ikuha ko siya ng maligamgam na tubig nun. Matapos kong maabutan ng tubig si nanay, nakainom ito. Sinabi niyang bumuti-buti na umano ang kanyang pakiramdam. Sa paglipas ng mga oras ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang kapaligiran. Nung kumakain na kami ng hapunan ay walang ganang kumain ang aking ina. Tinanong naman siya ni tatay kung masama ba ang kanyang pakiramdam, kaya wala siyang ganang kumain nun. Sinabi niya namang masakit ang kanyang ulo at mabigat ang kanyang pakiramdam. Idagdag pang mapait umano ang kanyang panlasa, kaya wala siyang kagana-ganang kumain. Magpapahinga na lamang umano ito. Kakain na lamang siya mamaya kapag naging maayos ng kanyang pakiramdam. Sige. Sabihin mo na lang sa akin kapag nagugutom ka na, ha. Ipaghahain kita ng pagkain. Wika ng aking ama
at nauna na nga kaming kumain nun. Lumipas ang gabing yon na hindi nakakain ang aking ina. Dahil sa habang lumilipas sa mga oras, ay patindi ng patindi ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Kaagad na pinuntahan ni tatay ang manggagamot na si Mang Ilyong. Habang kami naman ng mga kapatid ko ay binantayan ng aming ina. Makaraan lamang ang ilang minuto. Nakabalik na si tatay kasama ang manggagamot. Kaagad na nilagyan ng langis na gawa sa niyog na walang mata at tinapalan ng tuba-tubang dahon ang bakalikat ng aking ina, kung saan siya nakaramdam ng pangangalay at hinaplasan rin ng kanyang tiyan. "Nausog ka? Saan ka pumunta kanina bago sumama ang pakiramdam mo?" Tanong ng manggagamot sa aking ina. Sinabi naman ni nanay na lumabas lamang ito ng bahay dahil nga nakita niya ang matandang babaeng pabalik-balik sa daanan malapit sa pinaglalaruan ng mga kapatid ko. Kinausap lamang niya umano ang matanda pero nagsalita ito nang hindi niya maintindihan. Tinapik siya sa balikat. Simula noon ay nangalay na ang kanyang balikat at medyo sumama na nga ang kanyang pakiramdam. Umiling-iling naman si Mang Ilyong. Nagpapatunog bibig na animoy butiki habang ipinagpatuloy ang panggagamot. Matapos yun ay medyo kumalma naman ang pakiramdam ni nanay. Umalis naman ang manggagamot matapos gamutin si nanay. Pagkaalis na manggagamot, nakatulog na ng maayos ang aking ina. Samantalang kami naman ni tatay ay pabugso-bugso ang tulog nun. Paano ba naman kasi mga kagiliw? Maya't maya kami nakakarinig ng umaalulong na aso at mga pag-angil. Napakunot noo nga ang aking ama dahil wala naman kaming alagang aso nun. Marami nga kaming alagang mga manok at pato. Nung minsang nag-alaga kami ng aso, napakakulit. Palagi na lamang hinahabol ng aso namin ang mga pato. At kapag naaabutan ay hindi natatantanan hanggat hindi yun malumpo o mamatay. Kaya simula noon ay ayaw na ni tatay na mag-alaga kami ng aso o pusa man. Isa pa, wala ring alagang aso ang mga malapit naming kapitbahay. Gawa ng tulad namin ay may mga alaga rin sila mga bibi at pato na pinapakawalan sa ilog. Kaya't bakit kami nakarinig ng mga alulungan, di ba? Sinabi ko sa aking amang baka sa bago naming kapitbahay ang mga asong naririnig namin na yon. Ano ba naman yan? Dapat sinasaway nila yung mga alagang aso nila eh. Hindi ba nila alam na nakakabulabog na sila ng kalapit-bahay? Iritang wika ni tatay. Sinabi niya pang kapag hindi tumigil sa kakangawa ang aso ng mga dayo, susugurin niya mga ito sa kubo at pagsabihang nakakabulabog sila ng kapitbahay. 10 oras na ng gabi ay saka pa nagsisipag-alulungan ang mga alaga nila. Madaling araw na nang makatulog kami ng mahimbing. Tinanghali ako ng gising. Medyo kumikirot pa ang ulo ko. Habang nagkakape ako ay nagrereklamo ang aking ama sa aking ina. Pagsabihan ko nga yung mga yun, para naman sawayin nila yung kanilang mga alagang hayop. Umaalulong ng 10 oras ng gabi. Akala mo may namatayan eh. Inis na wika ng aking ama. Sinabihan siya ni nanay na kung pagsasabihan niya man ang kung sino man ang naninirahan sa kubo, dapat ay mahinahon lang. Huwag pasigaw dahil baka mamaya ay magalit ang mga yon. Aba, sila pa talaga yung may ganang magalit ha. Nakaraan naman wala tayong naririnig na alulungan ng mga aso ha. Nung unang salta sila dyan. Bakit ngayon dinaig pa yung 1 dosenang asong sabay-sabay na umaatungal? Wika ni tatay. Nang matapos ngang makapagkape ang aking ama ay lumabas na siya ng bahay nun at tinungo ang kubo ng magpamilyang dayo. Kaagad naman akong sumunod para samahan siya. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, ay natanaw kong nakaupo sa pintuan ng bahay ang matandang lalaki. Hindi nito inaalis sa akin ang pagkakatitig habang naglalakad kami papalapit nun.
Napapakunot noon naman ako dahil sumagi sa aking isipan ang matandang nakita ko malapit sa bahay nila lolo. Nang tuluyan na kaming makalapit ay saka pa lamang nag-iwas ng tingin ng matanda at sa iba ibinaling nun. "Amanong, mawalang galang na po." Panimulang wika ng aking ama nang medyo makalapit na kami. Sandali namang tumingin sa aking ama ang matanda at muling inalis yon. Pero walang narinig na pagtungod si tatay sa matandang yon. "Sa inyo ho ba yung asong nag-iingay kagabi? Alam nyo kasi nakakabulabugo kasi ng kapitbahay. Baka pwede naman pong saway ninyong wag mag-iingay sa gabi ang mga alaga nyo." Anya ni tatay. "Anong aso ang sinasabi mo? Wala kaming mga alagang aso dito. Nagkakamali ka sa iyong inaakala." Matigas na tugon ng matanda. Nagtataka naman ang aking ama. Pagkatapos ay sinipat-sipat namin at sinisilip ang kubo para alamin kung nagsasabi nga ba ng totoo ang matandang yon. "O nga naman, wala akong nakikitang aso. Ang ibig sabihin lang wala silang mga alagang aso pero kanino yung asong naririnig natin kagabi tay? Nakakahiya naman." Tanong ko sa aking ama. Bahagya pa akong napaigtad nang bulyawan kami ng matanda at sinabihang umalis na kami nun. Dahil kahit anong gawin naming kakasilip sa kubo nila ay wala kaming makikitang aso. Humingi naman ng paumanhin ng aking ama sa matanda bago kami umalis nun. "Kaninong mga aso yung narinig natin kagabi?" Rinig kong tanong ni tatay. Pagkabalik namin sa bahay ay naroroon ang kapitbahay namin si Aling Esing. Kausap nito ang aking ina. Nakikibalita tungkol sa nangyaring kababalaghan kagabi. Sinabi nitong hindi rin daw sila nakatulog na mag-asawa dahil sa nakakakilabot na alulungan ng mga aso. Gusto nga raw labasin ang asawa nito at hanapin kung saan ang asong naririnig nila nun para matigil na at nang sa gayon ay makatulog na sila. Mukhang may hindi magandang sikreto ang bago nating kapitbahay Sambit ng aking ama. Nagtanong naman si Aling Esing kung ano ang ibig sabihin ng aking ama nun. Sinabi naman itong mas magandang abangan na lamang namin umano mamayang gabi kung muling mag-iingay pa ng mga nakakakilabot yung hayop. Nang sa ganoon ay matuklasan namin kung ano talaga ang tinatagong lihim ng bago naming kapitbahay. "Esing, kung pwede sana papuntahin mo dito mamayang gabi yung asawa mo. Dalawa kaming susugod sa kubong bagong tayo. Sa oras na umatungal na naman muli ang mga hinayupak na narinig natin kagabi. Dapat kumilos na tayo bago may mapinsala sa atin o kung hindi man sa atin, sa mga alaga nating hayop. Alam mo na, mga aso yan." Suwestyon ni tatay. Sa pagdaan ng mga oras at sumapit na nga ang hapon, ay nakita kong inihanda na ni tatay ang itak nun. Hinasa niya yon ng hinasa hanggang sa nakita kong napakatalim na nun. Samantalang si Mang Dario naman, ang asawa ni Aling Esing, ay may bitbit na buntot ng pagi. Nung sumapit ng gabi, matapos naming magkapunan, ay pinagpapahinga na kami ni tatay. Samantalang sila ni Mang Dario, nag-uusap sa labas ng bahay nun. Dahil sa kuryosidad, kung ano ang gagawin nila tatay, pinilit kong wag matulog. Gusto ko kasing malaman at makita kung ano ang itsura ng aswang. Narinig ko kasing nag-uusap sila tungkol sa aswang at mukhang pinaghihinalaan nilang ganun ang mga bagong salta sa amin. Makaraan lamang ang ilang sandali. Walang ano-ano'y bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na kalabugan sa hindi kalayuan. Para bang mga kabayong naghahabulan. Kaagad akong tumayo at sumilip sa siwang. Nakita kong napatayo si tatay
at napatingin sa gawi kung saan nanggagaling ang ingay na yon. Tara na, salubungin na natin ang mga kung anumang yan. Huwag na nating palapitin pa dito sa bakuran ng bahay. Narinig kong aya sa kanya ni Mang Dario. Humanda sa akin yung mga halimaw na yan. Talagang ginagalit nila ako. Ipapatikim ko sa kanila ang itak kong bagong hasa. Pagmamayabang ng aking ama at agaran na nga silang tumakbo palabas ng bakuran. Pero bago pa man makalayo ang aking ama, ay nakita kong may papasalubong sa kanilang isang nakakapanghilakbot na nilalang. Napakabilis kong kumilos na halos hindi ko na masundan kung saan yun nagtungo. Ilang segundo pa ang lumipas. Walang habas na hinahambalos na ito ni tatay ng hawak-hawak na itak. Samantalang si Mang Dario naman ay ang isang nilalang rin ang hinarap at walang tigil sa paghagupit ng bitbit nitong buntot ng pagi. Napasingap ako nang makita kong tumalsik si Mang Dario. Mabuti na lamang at naabutan ito ng aking ama't mabilis ng sinaklolohan bago pa man muling mahatak ng aswang. Walang hiyang aswang ka! Ang sakit ng ginawa mo! Sigaw ni Mang Dario habang nakahawak sa bewang matapos tumayo nun. Muling hinataw ni Mang Dario ang nilalang. Sumugod ulit ang aking ama at walang tigil sa paghataw ng itak nun. Umiiwas naman ang nilalang at mukhang takot na takot yung matamaan sa matalas na itak ni tatay. Narinig ko pa itong umaangil habang urong-sulong nadadambahan ng aking ama. Diyos ko, ang ama mo! Sambit ng aking inang kasalukuyang nasa tabi ko na pala at nakasilip na rin nun. Mabilis na sumugod ang nilalang sa aking ama at walang tigil sa pakikipagbuno. Dahil nasa malawak na bakanting lupa sila nagsagupaan. Kitang-kita namin ni nanay kung ano na ang nangyayari sa kanila. Nay, dito lang ho kayo. Tutulungan ko po sila tatay. Si ate na po muna yung bahala sa inyo. Wika ko sa aking ina. Agaran nang tumakbo papunta sa kusina para kunin ang isa pang itak ni tatay. Bago pa man ako napigilan ng aking inay, mabilis na akong lumabas ng bahay nun. At bago pa man ako makalayo sa pintuan, sinigawan ko ang kapatid kong isarang maigi ang pintuan at bantayan si nanay. Nang makita ako ng aking amang papalapit, sinisigawan niya ako at pinapabalik sa loob ng bahay. Pero hindi ko siya pinakinggan, Sir Seth. Tumakbo ako nang mabilis papalapit sa kanya. Tinulungan si Mang Dario na kasalukuyan ay dinudumog ng nilalang na yon. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka! Bumalik ka na sa bahay! Bantayan mo ang nanay mo! Utos sa akin ni tatay. Muli ay hindi ko siya pinakinggan. Patuloy pa rin ako sa pakikibaka sa nilalang. Wala akong pakialam sa sinasabi ni tatay nun. Dahil ang tumatakbo sa isipan ko ng mga sandaling yon, mas kailangan nila ako kesa sa aking ina. Nasa loob naman ng bahay sila nanay at alam kong ligtas sila doon. Walang hiya kayong mga aswang. Alam namin kayo ang magpamilyang dayo dito sa teritoryo namin. Mabuti pang lisanin nyo yung teritoryo namin dahil kung hindi kami mag-aatubiling pagpapatayin kayong magpamilya. Kaya hanggat may natitira pa kaming awa sa inyo, umalis na kayo. Partida ha! 3 pa lang kami dito. Bulyaw ni tatay sa mga nilalang na yon. Tila ba naiintindihan yon ng mga nakaharap nila? Isa-isang umatras sa mga ito. Mabilis na kumaripas ng takbo palayo. Ilang sandali pang katahimikan ang namumutawi sa buong paligid ang pinalipas namin bago napagpasyang bumalik na sa bahay. Pagkabalik sa bahay ay nasa may pintuan na ang aking ina at agad kaming pinabuksan. Hinihingal na pinagtatampal pa ako ng bahagya ni tatay dahil napakatigas umano ng ulo ko.
Nag-aalala umano siyang baka may mangyari sa aking hindi maganda. Humingi naman ako ng tawad sa kanya at sinabing kaya ko lang naman nagawa siyang sawayin dahil nakita kong dihado na sila ni Mang Dario. Kung hindi ako tumulong sa kanila, baka nilapa na sila. Kinabukasan nga ay wala ng tao ang kubong tinitirahan ng bagong salta. Winasak na rin namin ang kubo na yon kasama ang aming kabarangay nang sa ganon ay hindi na makakabalik pa ang mga ito. Ilang gabi ring nagmamasid-masid ang aking ama kasama ng halos lahat ng kalalakihan sa lugar namin. Hindi masyadong nakatulog ang mga kalalakihan nun dahil baka mamaya ay biglang bumalik ang mga ito at sugurin ang kung sino man sa mga bahay sa baryo. Sa kabutihang palad ay tahimik naman ang gabing nagdaan. Kaya napanatag na sila tatay at unti-unti nang bumalik sa normal. Kaya nga lang ay may nababalitaan na naman kaming may namiminsala umano na aswang sa iba yung baryo noon. Naisip naming baka ang aswang na naninirahan sa pook namin noon ay siyang mga aswang rin na lumipat at nanalasa sa baryo na yon.